Si Damian ay nakatira sa isang luxury penthouse sa isa sa mga pinakamataas na building sa New York City at kilala siya bilang isang sobrang yaman at makapangyarihang self-made businessman na tinuturing na living legend. Pero dahil sa sobrang pride at obsession niya sa success, tuluyan niyang napabayaan ang kanyang pamilya kaya ang nag-iisa niyang anak na babae ay umalis at pinili ang simpleng buhay bilang social worker at tinanggihan ang kanyang kayamanan. At hindi iyon pinansin ni Damian hanggang sa dumating ang matinding dagok ng kapalaran nang siya ay tumanda at magkaroon ng incurable cancer kung saan hindi na siya mailigtas ng pera at pakiramdam niya ay parang insulto ang pagtanda. Kaya tumanggi siyang tanggapin ang kamatayan at determinadong labanan ng edad at sakit hanggang sa makita niya ang business card ng Phoenix Biogenic Lab na nangangakong makakatulong. At pagdating niya roon ay nakilala niya si Dr. Albright na isang henyo na scientist na nagpakilala sa kanya ng teknolohiyang tinatawag na shedding kung saan maaaring ilipat ang consciousness, memories, at identity ng isang tao papunta sa bagong batang at healthy na katawan, kaya namangha si Damian at agad nagtanong kung ilan na ang nakagamit nito at ipinaliwanag ni Albright na wala pang isang dosenang tao ang nakaranas nito dahil napakabihira ng teknolohiyang ito at para lamang sa mga espesyal na individual. Mag-like at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga movies natin, mag-on ka na rin ng notifications. Maraming salamat, simulan na muli natin ang panunood. Pagkatapos ay ipinakita niya ang katawan na gagamitin na isang batang katawan na ginawa sa lab. Hindi totoong tao kundi isang genetically engineered na empty vessel na handang tumanggap ng consciousness ni Damian. Kaya pakiramdam niya ay parang science fiction ang lahat at ipinaliwanag pa ni Albright na sobrang lihim ng teknolohiyang ito at inaalok lamang sa mga taong ang pagkawala ay malaking kawalan sa humanity gaya ni na Thomas Edison, Albert Einstein, at Steve Jobs, ngunit ibinunyag din niya ang presyo na $250 million at ang pinakamalaking kondisyon ay kailangan opisyal na mamatay si Damian at iwan ang kanyang identity, kayamanan, at nakaraan para mamuhay sa bagong pangalan. At dahil paubos na ang oras niya ay bumalik siya sa bahay at naghanap ng impormasyon tungkol sa shedding ngunit halos wala siyang makita maliban sa isang interview ng neurologist na naniniwalang ang death ay isang disease lamang at balang araw ay maaaring lumipat ang tao sa mas magandang katawan. Ngunit habang pinapanood niya ito ay bigla siyang bumagsak at kahit nailigtas siya sa ospital ay napagtanto niyang anumang oras ay maaari na siyang mamatay kaya mula sa hospital bed ay tinawagan niya si Albright at pumayag sa procedure kahit pinaalala sa kanya na wala nang balikan sa dati niyang buhay at kailangan paniwalaan ng mundo na patay na si Damian Hale. At tinanggap niya ito kaya kinabukasan ay pumunta siya sa New Orleans ayon sa utos at inimbitahan ng kanyang nag-iisang kaibigan at business partner na si Martin sa isang restaurant kung saan nakaplano na pala ang lahat ni Albright at may inihalong substance sa kanyang kape, kaya matapos niya itong inumin ay nagkaroon siya ng matinding allergic reaction at hirap na hirap huminga hanggang sa dumating agad ang ambulance at dinala siya sa lihim na lab ni Albright. Habang buhay pa si Damian ay inilagay siya sa shedding machine at sa kabilang side ay ang empty lab-made na katawan. Kaya pinaalalahanan siya ni Dr. Albright na tanggalin ang anumang metal dahil fully magnetic ang makina ngunit sinabi niyang wala siyang suot kaya nagsimula ang proseso kung saan napuno ng matinding ilaw at umiikot na images ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. At nang magising siya ay may isang doktor na nagtatanong kung naririnig ba siya at kung ano ang pangalan niya pero kahit sumagot siya ay hindi ito nag-react kaya natakot si Damian na baka pamalya ang proseso hanggang sa makita niya ang sarili niyang kamay na ngayon ay kamay na ng isang batang lalaki at doon niya napagtanto na nagtagumpay ang shedding at tuluyan nang nagbago ang kanyang katawan at naging bata, malakas, at gwapo habang sa tabi niya ay nakahiga ang dati niyang katawan na patay na at kalaunan ay ibinigay sa kanyang pamilya kaya para sa mundo ay wala na si Damian Hale at kailangan na niyang mamuhay gamit ang bagong identity. Ngunit sa simula ay nahirapan siyang mag-adjust dahil hirap siyang maglakad at magsalita at madalas siyang magkaroon ng seizures at hallucinations kaya ipinaliwanag ni Albright na side effects lang ito at kailangan ng oras para mag-sync ang katawan at isip. Kaya binigyan siya ng red pills na kailangan niyang inumin araw-araw sa loob ng 1 year dahil ito ang magkokontrol ng mga epekto at kapag tumigil siya ay makakaranas siya ng matinding sakit, pagsusuka, at kamatayan. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang mag-training at unti-unting naramdaman ang bagong lakas ng katawan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakahinga siya ng maayos. Tumawa, tumakbo, at nakaramdam ng tunay na saya na parang batang nabigyan ng second life. At nang tuluyan siyang maka-adjust ay binigyan siya ni Albright ng bagong pagkatao bilang si Edward Kidner na isang lalaking nawalan ng pamilya sa isang aksidente kaya mag-isa na lang sa buhay. Kaya may dala lang na 1 week supply ng pills ay lumipat siya sa bago niyang luxury home at sinimulan ang bagong buhay kung saan in-enjoy niya ang lahat ng hindi niya nagawa noon.
At isang umaga habang naglalaro ng basketball kasama ang mga kapitbahay ay napansin niyang sobrang bilis at lakas niya at madali niyang natalo ang lahat kaya napansin siya ng isang lalaki na nagpakilala bilang si Anton na nagsabing malapit lang siya sa dati niyang bahay. At kalaunan ay naging magkaibigan sila kung saan si Anton ay naniniwala sa fate at laging may suot na coin necklace na itinuturing niyang lucky charm. At nang sabihin ni Anton na pumunta siya sa lungsod para mag-enjoy ay ginawa siyang partner ni Damian kaya nagsimula silang mamuhay ng wild at luxurious na buhay habang todo niyang ini-enjoy ang kabataan. Ngunit isang araw ay nakalimutan niyang inumin ang pills kaya bigla siyang inatake ng seizure at sinundan ng matinding sakit ng ulo at nakakagambalang visions tungkol sa military mission. Isang babae, isang may sakit na bata, isang farmhouse at isang water tower na may pintura na parang pumpkin, at ang mga ito ay pakiramdam niya ay tunay na memories at hindi simpleng hallucinations kaya bumagsak siya sa banyo ngunit agad niyang nainom ang gamot kaya nakaligtas siya, at kinabukasan ay pumunta siya sa opisina ni Albright at ikinwento ang lahat ng kanyang nakita kabilang ang may sakit na bata, ang hindi kilalang babae, at ang pumpkin water tower. Idinagdag pa ni Damian na ang batang nakita niya sa vision ay tumingin sa kanya ng may pag-asa na parang sarili niyang anak. Ngunit agad itong binaliwala ni Dr. Albright at sinabi na normal lang itong side effect at simpleng hallucinations lang dahil sa paghahalo ng bagong katawan at lumang memories. At iginiit niyang walang totoong kahulugan ang mga ito basta tuloy-tuloy lang ang pag-inom niya ng pills. Ngunit biglang nagtaka si Damian at tinanong kung paano nito nalaman na Mexican ang babae gayong hindi niya iyon sinabi. Kaya naging hindi komportable si Albright at iniwasan ang tanong habang inaabot ang flight ticket at pinayuhan siyang magbakasyon para malanawan ang isip at makagawa ng bagong memories. Kasabay ng babala na huwag niyang kakalimutan ang gamot, kaya kahit may duda ay tinanggap ni Damian ang ticket at naghanda sa biyahe ngunit patuloy pa rin sa kanyang isip ang mga kakaibang vision na parang tunay na alaala, hanggang sa napilitan siyang mag-search online tungkol sa Pumpkin Water Tower at laking gulat niya nang makita na totoong lugar ito sa street. Luis kaya napagtanto niyang may tinatago si Albright, at dahil may itinago siyang emergency money sa isang sementeryo ay kinuha niya ito at umalis habang sinusundan siya ng mga tauhan ni Albright, ngunit nakatakas siya sa airport at imbes na pumunta sa Hawaii ay lihim siyang bumili ng tiket papuntang street. Luis kung saan natagpuan niya ang parehong water tower at isang farmhouse na eksaktong kapareho ng nasa kanyang vision. At nang pumasok siya ay nakita niya ang litrato ng babaeng nasa vision kasama ang mga medical bills at larawan ng batang may sakit na tumatawag sa kanya bilang ama. At habang mas lumalalim siya sa loob ay napahinto siya nang makita ang larawan ng lalaking may-ari ng katawan na ginagamit niya ngayon. Doon niya naunawaan ang katotohanan na ang babae ay asawa ng lalaking iyon at ang bata ay kanyang anak kaya nagsinungaling si Albright dahil hindi pala lab-made ang katawan kundi pag-aari ng totoong tao at ang mga vision ay hindi hallucinations kundi tunay na alaala ng lalaking iyon na isang retired soldier. Kaya napuno ng guilt si Damian dahil gusto niya ng bagong buhay pero hindi sa kapalit ng pagkuha ng buhay ng iba. Ngunit biglang may babaeng lumitaw sa likod niya na may hawak na baril at inakala siyang magnanakaw habang sinasabing wala na siyang pera dahil nagastos na lahat sa pagpapagamot ng anak. At nang humarap si Damian ay napahinto ang babae at napaiyak habang tinatawag siyang Mark dahil siya si Maylin na asawa ng tunay na may-ari ng katawan. At naniwala siyang buhay pa ang kanyang asawa kaya hindi siya makapaniwala. Sinubukan ni Damian ipaliwanag na hindi siya si Mark ngunit bago pa siya makapagsalita ay napansin niya ang mga anino sa labas at malakas na katok sa pinto kaya naisip niyang nahanap na siya ng mga tauhan ni Albright kaya kinuha niya ang baril ni Maylin at binuksan ng pinto ngunit agad siyang inatake ng isa sa mga tauhan, pinilipit ang kanyang braso, at pinigilan siya. Habang hawak ng isang lalaki si Maylin at pinatulog siya sa isang hampas. Doon nakita ni Damian ang buong katotohanan nang lumitaw si Anton at nalaman niyang hindi ito tunay na kaibigan kundi tauhan ni Dr. Albright na matagal na siyang minamanmanan. Kaya galit na galit si Damian at hinanap ang sagot kung bakit nila niloko siya dahil sinabi nilang lab-made ang katawan pero sa totoong tao pala ito. At doon ibinunyag ni Anton na lahat ay ginawa ng may pahintulot ni Mark dahil desperado itong makahanap ng pera para iligtas ang kanyang anak na may malubhang sakit kaya ibinenta niya ang sarili niya. At matapos mawala si Mark ay inayos ni Albright ang insurance money para kay Maylin na ginamit sa pagpapagamot ng anak habang pinaniwala siya na nalunod ang kanyang asawa. Kaya labis na nabigla si Damian ngunit dahil nakita na ni Maylin na buhay ang kanyang asawa ay maaari niyang ibunyag ang lihim kaya balak ni Anton na patayin silang mag-ina. At kahit nakiusap si Damian ay malinaw ang utos ni Albright na pati siya ay papatayin kung makikialam.
Pero nagkamali si Albright dahil inilagay niya si Damian sa katawan ng isang trained soldier kaya kasama ng mga alaala ay nanatili rin ang combat skills nito. Kaya ginamit ni Damian ang kakayahang iyon upang isa-isang pabagsakin ang mga tauhan hanggang sa masugatan ng husto si Anton at makatakas siya kasama si Maylin. Ngunit naniniwala pa rin si Maylin na siya ang asawa niyang si Mark kaya nalilito at galit itong nagtanong kung sino ang mga umatake at nasaan siya nitong mga nakaraang panahon. At kahit gusto ni Damian sabihin ang totoo na patay na si Mark ay pinili niyang magsinungaling muna para sa kaligtasan nila at sinabi niyang nakipagdeal siya sa mga taong iyon para sa pera para sa kanilang anak ngunit pumalpak ito kaya hinahabol na siya. Kaya nagpa siya silang magtago at agad silang pumunta sa school ni Anna kung saan habang kinukuha ni Maylin ang bata ay tiningnan ni Damian ang cellphone at nakita ang birthday video kung saan masayang ipinagdiriwang ni Mark ang karawan ni Anna at tinatawag siya nitong hero kaya lalo siyang nasaktan at kinamuhian ng sarili dahil nasira niya ang isang masayang pamilya. At pagbalik ni Maylin kasama si Anna ay agad siyang niyakap ng bata na akala ay tunay niyang ama kaya naging emosyonal si Damian at naalala ang sarili niyang anak na si Claire at tahimik na nangakong poprotektahan sila. Kaya dinala niya ang mag-ina sa isang motel upang magtago ngunit puno siya ng takot at wala siyang makitang paraan para makatakas habang si Maylin at Anna ay gustong makipag-usap ngunit lumalayo siya dahil baka mabunyag ang katotohanan. At nang lumabas siya ay napansin niyang ubos na ang kanyang red pills na siyang nagpapanatili sa kanyang buhay kaya desperado siyang naghanap online ng impormasyon tungkol sa shedding medication ngunit walang makita kundi isang video ng kilalang neurologist na si Dr. Francis Jansen na nagpapaliwanag tungkol sa posibilidad na ilipat ang isip ng tao sa ibang katawan o kahit sa isang machine. Sa pagkakataong ito, nalaman din ni Damian na patay na raw si Dr. Francis Jansen ngunit habang pinapanood niya ang video ay napansin niya ang kakaibang detail na paulit-ulit nitong tinatap ang kanyang salamin gamit ang kuko. At doon siya napahinto dahil nakita na rin niya si Dr. Albright na gumagawa ng eksaktong parehong galaw kaya bigla niyang napansin ang pamilyar na mukha sa tabi ni Francis sa video na si Albright mismo. At doon tumama sa kanya ang katotohanan na magkasama pala silang dalawa noon pa man at ibig sabihin ay hindi talaga patay si Francis kundi nailipat niya ang kanyang consciousness sa katawan ni Albright kaya si Albright ay si Francis. Kaya mas lalo pang nag-imbestiga si Damian at nalaman niyang buhay pa ang asawa ni Francis at nasa isang nursing home kung saan pinapagamot kaya naniwala siyang ito ang susi para makuha ang red pills. At kinabukasan ay dinala niya sina Maylin at Anna sa New Orleans at dumiretso siya sa nursing home kung saan iniwan niya muna ang mag-ina sa sasakyan habang pumasok siya sa kwarto ng asawa ni Francis ngunit nadiskubre niyang mentally ill ito at walang maitutulong kaya napilitan siyang gumawa ng delikadong hakbang at tinutukan ng baril ang staff upang tawagan si Francis. At nang dumating ito na labis ang pag-aalala ay agad siyang tinutukan ni Damian at humingi ng malaking supply ng red pills ngunit sinubukan siyang linlangin ni Francis bago ibunyag ang mas nakakagulat na katotohanan na kalahati lang ang alam ni Damian dahil ang red pills ay hindi pala legal iligtas sa kanya kundi unti-unting binubura ang consciousness, memories, at military skills ni Mark, at kapag ininom niya ito sa loob ng 1 year ay tuluyan nang mawawala si Mark at magiging kanya na ang katawan habang buhay. Ngunit kung titigil siya kahit 1 week lang ay mamamatay ang consciousness ni Damian at babalik si Mark sa sariling katawan. Kaya napilitang mamili si Damian kung ililigtas niya ang sarili o ibabalik ang asawa ni Maylin. Ngunit sa ngayon ay pinili niyang inumin muna ang pills at tumakas kaya pinilit niyang isama si Francis sa lab ngunit paglabas nila ay inatake siya ng isa sa elite men nito at iniutos ni Francis na ikulong siya sa trunk ng sasakyan. Ngunit habang hinihila siya papunta roon ay biglang dumating si Maylin na naging dahilan para makabawi si Damian at labanan ng mga ito hanggang mapatay niya ang lahat maliban sa isa na nakalamang at sinakal siya. At nang malapit na siyang mawalan ng malay ay kinuha ni Maylin ang baril at pinaputukan ang lalaki kaya bumagsak ito, at doon napansin ni Damian ang coin pendant sa leeg nito na kapareho ng suot dati ni Anton kaya naintindihan niyang buhay pa si Anton at nailipat ang consciousness nito sa bagong katawan. Kaya agad niyang kinuha ang red pills at tumakas kasama sina Maylin at Anna. Matapos ang lahat ng nakita niya, hindi na nakatiis si Maylin at pinahinto niya ang sasakyan at hiningi ang buong katotohanan kung ano ang nangyayari at saan sila pupunta. At alam ni Damian na wala na siyang may tatago kaya sinabi niya ang lahat kung paano siya niloko ni Dr. Francis Jansen gamit ang kwento tungkol sa lab-made na katawan at kung paano siya inilagay sa katawan ng asawa nitong si Mark. Kaya parang gumuho ang mundo ni Maylin at napaiyak siya habang pinapalaya si Damian. Ngunit hindi ito umalis at humingi ng tawad habang nangangakong poprotektahan muna silang mag-ina at dadalhin sa ligtas na lugar. Bibigyan ng sapat na pera, at saka tuluyang mawawala sa buhay nila.
At kahit papaano ay napakalma niya si Maylin kaya naghanap siya ng tulong sa nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya na si Martin. Kaya dinala niya sina Maylin at Anna sa bahay nito at sinabi ang buong katotohanan. Ngunit noong una ay hindi naniwala si Martin dahil nakita na niyang mamatay si Damian ngunit napatunayan niya ito sa pamamagitan ng mga personal na alaala na sila lang ang nakakaalam kaya pumayag itong tumulong at sinabi ni Damian na bumili ito ng bahay sa isang remote safe island at maghanda ng private plane. Ngunit kailangan pa ng oras kaya habang naghihintay ay nagtago muna sila sa bahay ni Martin kung saan ginugol ni Damian ang oras kay Anna at binigyan ito ng pagmamahal ng isang ama kaya unti-unting nagtiwala si Maylin at humingi pa ng tawad sa kanyang naging reaksyon. Ngunit biglang nawala si Anna kaya hinanap nila ito at napansin ni Damian na may kakaiba dahil lahat ng salamin sa bahay ay natatakpan ng kurtina. At nang makita niya si Anna sa isang kwarto kasama ang isang batang lalaki ay bigla siyang kinabahan at agad itong inilayo dahil napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan na patay na ang anak ni Martin at ginamit nito ang shedding para ilipat ang consciousness ng anak sa katawan ng ibang inosenteng bata. Kaya naunawaan niyang isa rin si Martin sa mga kliyente ni Francis at malinaw na ito ang nagbigay ng lokasyon niya. Kaya tinutukan niya ito ng baril at hiningi ang totoo at sa huli ay umamin si Martin na pinilit lang siya ni Francis dahil pinagbantaan ang buhay ng kanyang anak. At inamin din niyang siya ang unang gumamit ng proseso bago si Damian at siya rin ang nagpadala ng card ng Phoenix Biogenic Lab dahil hindi niya kayang panoorin ang kaibigan na mamatay. Ngunit naniniwala pa rin siyang lab-made bodies ang ginagamit hanggang ibinunyag ni Damian ang katotohanan na totoong bata ang katawan na ginamit ng kanyang anak kaya tuluyang nadurog si Martin sa guilt. At nang magpasya si Damian na umalis kasama sina Maylin at Anna ay pinigilan sila ni Martin at nagbabala na nasa labas na ang mga tauhan ni Francis at papatayin sila kung lalabas silang sabay. Nakaisip ng plano si Damian kung saan si Martin ang magtatakas kina Maylin at Anna sa likod habang siya naman ay lalabas sa harap para iliga ang mga tauhan ni Dr. Francis Jansen. Kaya pumayag si Martin at binigyan siya ng cafe location kung saan sila magkikita muli at nagayos din ng truck para makatakas sa lungsod. At habang mag-isa siyang nagmamaneho ay nadatnan siya ni Anton kasama ang mga tauhan nito kaya hinabol siya at pinaputukan ngunit dahil buhay pa rin ang soldier training ni Mark sa kanyang katawan ay nagamit niya ito para mapatay ang mga kalaban at makapagdulot ng matinding aksidente na nagpatigil kay Anton. Samantala si Martin ay tumatakas sa kagubatan kasama sina Maylin at Anna ngunit dahil sa pagod ay napahinto siya habang nauna ang mag-ina. At pagdating ni Maylin sa kalsada ay may dumating na sasakyan kaya sinubukan niyang humingi ng tulong kahit sumisigaw si Martin na huwag ngunit hindi siya narinig hanggang sa huminto ang sasakyan at biglang lumabas ang mga lalaki at dinukot silang mag-ina ng mga tauhan ni Francis. At nang makarating si Damian sa cafe ay balis ang naghihintay hanggang dumating si Martin na mag-isa at doon niya nalaman ang nangyari kaya labis siyang nadurog. At humingi ng tawad si Martin habang inaabot ang pills at isang papel na may formula dahil na-reverse engineer niya ang gamot ni Francis at nakiusap na tumakas na lang si Damian papuntang Mexico kung saan maaari siyang makagawa ng sapat na gamot para mabuhay ng 1 year. Ngunit tumanggi si Damian dahil desidido siyang iligtas sina Maylin at Anna kahit ano pa ang mangyari. Kaya naisip niyang malamang dinala sila sa secret lab ngunit hindi niya alam ang lokasyon hanggang maalala ni Martin na si Mark na may-ari ng katawan ay tiyak alam ito dahil kusa itong pumunta roon noon. Kaya nang gabing iyon ay sinadya ni Damian na huwag uminom ng pills upang lumabas ang alaala ni Mark at matapos ang matinding seizure ay nakita niya sa kanyang isip ang lokasyon ng lab. At kinabukasan ay pinuntahan niya ito na nakatago sa loob ng isang lumang building kung saan pinasok niya ito at isa-isang pinatay ang mga tauhan ni Francis hanggang makarating sa silid ng shedding machine kung saan nakita niya si Anton na nakakonekta sa bagong katawan dahil hindi na magamit ang dati nitong katawan matapos ang aksidente. At habang lalapit siya para tapusin ito ay narinig niya ang boses ni Francis mula sa likod ng bulletproof glass room kaya pinaputukan niya ito ngunit hindi tumagos ang bala. Kaya galit na tinanong ni Damian kung nasaan sina Maylin at Anna at malamig na sumagot si Francis na nakahanap na siya ng bagong kliyente at balak niyang ilipat ang mga ito sa katawan ni Maylin at Anna. Balak din ni Dr. Francis Jansen na patayin si Damian at ilipat si Anton sa katawan ni Mark ngunit bago pa makakilos si Damian ay inatake siya ng dalawang armadong lalaki at pinigilan. At sa gitna ng gulo ay napansin niya ang isang empty bullet shell sa sahig kaya palihim niya itong itinago sa kanyang bibig. At nang i-taser siya ng isa sa mga lalaki ay nawalan siya ng malay at agad siyang inilagay ni Francis sa machine para simulan ang paglipat ng consciousness ni Anton sa kanyang katawan nang hindi alam na may metal siyang nakatago sa bibig. Kahit na siya mismo ang nagsabi noon na kahit maliit na metal ay kayang sirain ang magnetic machine.
Kaya nang tumigil ang proseso ay namatay si Anton habang nanatiling buhay si Damian sa katawan ni Mark at nagkunwari siyang si Anton kaya naniwala si Francis at inutusan siyang bumalik sa trabaho. At habang kasama ang mga tauhan ay tinanong niya kung nasaan sina Maylin at Anna kaya dinala siya sa silid kung saan sila nakakulong na nasa likod ng glass na nakaharap sa machine. At nang makakuha siya ng pagkakataon ay pinatay niya ang mga gwardya. Habang si Francis ay nagsimulang maghinala at lumapit sa machine at nang makita ang bullet shell ay agad niyang naunawaan na pumalpak ang proseso at si Damian pa rin ang nasa katawan. Ngunit bago pa siya makarespond ay umatake si Damian gamit ang flamethrower at sinunog ang glass hanggang matupok si Francis at tuluyang masira ang machine. Kaya nakatakas si Damian kasama sina Maylin at Anna at nadatnan nila na nakahanda na ang bangka na inayos ni Martin. At tinupad ni Damian ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pagdadala kina Maylin at Anna sa isang ligtas na isla at pagbibigay ng sapat na pera para mamuhay sila ng tahimik habang buhay. Ngunit sa paglalakbay na iyon ay napagtanto niya na hindi sapat ang pera at hindi kumpleto ang buhay kung walang pamilya. Kaya sa huling pagkakataon ay nagkita sila ng kanyang anak bilang isang estranghero at iniabot niya ang sulat na kunwari ay galing sa ama nitong si Damian kung saan ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal, pagsisisi, at paghingi ng tawad dahil hindi niya ito nabigyan ng oras. At kahit lumayo siya ay ayaw niyang mawalan din ng pamilya si Mark kaya tumigil siya sa pag-inom ng gamot sa loob ng 1 week hanggang sa tuluyang maglaho ang kanyang consciousness sa katawan ni Mark. At nang magising si Mark ay parang galing lamang siya sa mahabang tulog at ang huling alaala niya ay ang pagpunta kay Francis para ialay ang sarili kapalit ng pera. Ngunit iniwan ni Damian ang isang video message na naglalaman ng buong katotohanan kaya agad pumunta si Mark sa isla kung saan masaya nang magkasama sina Maylin at Anna, at nang makita nilang buhay si Mark ay napuno sila ng saya at tuluyang nabuo muli ang kanilang pamilya, at dito nagtatapos ang kwento.